Where is righteousness, and all the things shall be added unto you. Hallelujah, hallelujah. Opening song na po tayo. Ating opening song, Lord. Lord, In the morning thou shalt hear my voice ascending high. To thee will I direct my birth, to thee lift up my eyes. Up to the hill where Christ is gone to plead for all his saints. With every plan of duty's great and plain before my face. The men that love and fear thy name shall see their hope fulfilled. The mighty God will compass them with favor as a shield. Tayo po ay mahal at kapila ng Diyos. Salamat sa inyong kabutihan sa aming Panginoon. Sa inyo kaming binigyan ng kapayapaan sa dakong. Salamat sa buong dumaan. Sa inyo kaming ingatan. Sa inyo kaming binigyan ng kapayapaan. Sa simula ng araw na ito, Panginoon, naway samahan niyo muli kami sa aming pakihamok sa mga tukso at higit sa lahat, Panginoon, sa aming pagpupunyagi sa buhay na walang hanggan. Samahan kami ng iyong Santong Espiritu. Gabayan kami, punuin kami ng iyong mga salita, Panginoon. Palakasin kami upang makatayo kami sa anumang lalang ng kaaway sa amin. Pagpalain niyo, Panginoon, ang ministeryo Lord in the morning sa lahat ng mga nag-online, Panginoon, at nag-iugnay ngayon umaga sa inyo sa pamagitan ng mass media ito. Nawa, Panginoon, ay lahat ng iyong mga salita tayong matimo sa aming mga puso at patawarin niyo kami sa aming mga pagkakasala, O Ama. Ito ang aming dalangin alang-alang sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Yes, muli magandang umaga mga kapatid at welcome po muli sa ating Lord in the Morning Special Edition. Napakasarap po na magpuri sa Panginoon kasama ng kanyang mga nilikha. Sa umagang ito po, ang nagpauna po sa ating, nanguna sa ating awitan ay ang ating mga kabataan na nagmula sa Kailin Church at sa Rambling Church. Ang ating po opening song ay ang ating theme song, Lord in the Morning. Pinangunahan po tayo sa opening prayer ni Brother Manuel at bago po natin marinig ang ating pong devotional reading, no, ang pagbubulay-bulay ng salita ng Panginoon, atin po munang mapapakinggan ng isang awit papuri mula sa ating Panginoon na mabubuhat din po sa ating mga kabataan. At pagkatapos po noon ay closing prayer ng inyong lingkod. Ayun po, muli isang magandang umaga.
Sige, Bapa. Love of God, great is your name, Jesus, Lamb of God, mercy is your name. Okay, ang pagbasa po sa atin pong devotional topic this morning, ang kagamitang walang limitasyon ng pangmisyong espiritu. So this is the unlimited supply na may kinalaman sa pagkakaloob ng commission. So ang huling mga salita ng ating Panginoong Jesucristo ay matatagpuan sa Marcos 16:15 na sinasabi ang mga bagay na ito. Humayo kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng nilikha. So habang nakaunat ang kanyang mga kamay sa itaas nila sa panalangin, ay umakyat siya sa langit at nagpapalibutan ng napakaraming mga anghel ng langit na dumating upang samahan siya sa daang tungo sa pintuan ng Diyos. Ang huli niyang komisyon sa mga alagad ay ginawa silang ahente o tagapangasiwa kung saan ang ebanghelyo ng mabuting balita ay dadalhin sa lahat ng mga bansa. Ito ang huling habilin ni Kristo sa kanyang mga tagasunod na lumakad kasama niya noong mga panahon ng kanya paglilingkod sa sanlibutan. So at doon sa mga mananampalataya sa kanya sa pamagitan ng kanyang salita. So dito ay sinasaad sa atin ang una niyang gawain sa langit ay may pagkakaisa sa kanyang huling komisyon sa lupa, sapagkat kaniyang sinugo ang pangako ng Ama sa kanila. Nang araw ng Pentecostes, ibinuhos ang banal na Espiritu sa mga nananalangin, mga alagad at nagpapatutuo sila sa mga pinagmulan nito sa lahat. So saan man sila mapunta. Ibinuhos ng walang limitasyon ang pangmisyong espiritual. Ang nagpapatutuo ang mga alagad sa muling nabuhay na tagapagligtas. Sinumbatan ang sanlibutan tungkol sa kasalanan, sa katwiran, at sa kahatulang darating. Ang kaniyang ginawa ayon sa kanya ay kung paanong sinabi niya sa mga nagbagong
nagbamong tagapagligtas o umangot ang ating Panginoon na kanyang gawain at gawin at nag-umpisa sa simula sa Jerusalem at paglathala ng Ebanghelyo sa kung saan lugar na mayroong pinakamalalim na maling opinyon na mayroon at kung saan ang nangingibabaw ang mga nakalilitong mga ideya tungkol sa kanya na itinako bilang salarin. So, 3,000 Meron ang na tumanggap nagko-comment. sa mensahe na nabago. Hindi sila natakot sa pagmamalupit, pagkakakulong at kamatayan. Masama talaga yung sana. Ay nagpatuloy silang magsalita ng katotohanan na may katapangan na inilalagay sa harapan ng mga Hudyo ang gawain at misyon ng paglilingkod. Ito ang paglilingkod ng ating Panginoong Kristo, ang kanyang pagkabako, pagkabuhay na muli at pag-akyat sa langit. At ang mga mananampalataya ay idinaragdag araw-araw sa Panginoon, mga lalaki at mga babae pareho. Review and Herald, November 6, 1894. So sabi po rito sa banal na kasulatan, lalo pang maraming mananampalataya, mga lalaki at babae ang naidaragdag sa Panginoon. Kaya dinala sila sa mga lansangan, ang mga may sakit, at inilagay ang mga higaan at mga balik upang pagdaan ni Pedro ay madaanan man lang lamang ng talino niya ang ilan. Ito ang tala mula sa ating pag-umagang devotional dito sa Lord in Kapore. Ayan. Ganun lahat. Okay, muli magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal na mga kapatid. Tayo po ngayon ay nasa Barangay Tignuan. Barangay Tignuan dito sa Real Quezon, kung saan ay nagkaroon po tayo ng munting paglilibang at pag-obserba sa atin pong kalikasan. Ito ang isang paraan na ating makatagpo ang ating malalalang at darito ang ating mga kasama ay magbibigay din ng kanila pong reflection. So dito ay sinasaad po tungkol sa wala raw pong limitasyon ang pagkakaloob ng Diyos pag may kinalaman sa espiritual na pagmimisyon. So makatuwid ay napakalaking responsibilidad ang gampanin ng pagmimisyon o pagdadala ng mabuting balita. Sinasabi nga na pagkaganda ng mga paa, yaong nagdadala ng mabuting balita sa lahat ng mga dako. So ibig sabihin, saan man tayo mapadpad, tayo po ay walang pagkakataon na hindi ka Kristiyano. Walang pagkakataon na hindi ka misyonero. Kahit saan ka man mapadpad, ano man ang iyong ginagawa, isa kang misyonero dahil mayroon kang dalang misyon para sa mga tao. Kaya ngayon, makakapakinggan po natin ang mga reflection natin. Dito po, dito sila Kamanuel, sila Sister Irene, at ganun din sila Sister Banji at Sister Starlight. So, we are hoping that we can share something for you habang kami ay nasa tabi ng kalikasan. Sister Irene? Isang magandang umaga po muli sa bawat isa sa atin. Ayan, napakasarap naman dito ng pastor. First time ito nangyari sa atin na tayo ay nag-devotional kasama ng nature. At katulad po ng nabasa ni Pastor, walang limitasyon ang Panginoon sa pag-provide. Basta paggamit lang naman daw po tayo. Yung willingness ng bawat isa sa atin na magamit po sa mission. Yung kanyang supplication sa bawat isa sa atin, yung kanyang guidance ay unlimited. So, yun po muna yun sa akin, pauna at si Brother Manuel. Manuel? Gandang umaga mga
para Kapatid. tayo kalikasan. Pag dito kasi sa loob, madilim. Mabuti Okay ang lang. ating Panginoon. At dinala tayo sa isang lugar na kung saan ay nagsasalita ang pangyarihan ng Diyos. Ang kanyang kabutihan sa tao, kanyang manlalang. Ngayon, ang ating lesson, yung walang limitasyon. Talagang natutupad sa kanyang iglesia. Kasi yung Pentecostes, yung 5,000 na mga nagawa ng mga alagad ay nalagpasan ngayon ng kanyang iglesia dahil sa nangyari doon, lamang doon, kailan ang nangyari sa may Africa, nakabinyag ng 100,000 souls na mga inani para sa Panginoon. Kaya yung gawain, bata, matanda, at mga talubata kasama sa paggawa. Kaya masasabi natin na talagang natutupad ang gawain ng Panginoon sa kanyang iglesia upang maihanda sa pagdating niya. Kaya nakikita natin mass media, itong Lord in the Morning, marami itong nag-a-attend at nabe-bless. Kaya salamat sa gawain ng Panginoon sa iba't ibang larangan upang matupad ang walang hanggang limitasyon sa pangangaral at paghanda at maihasik ang mabuting balita sa buong sanlibutan. Thank you mga kapatid at good morning sa lahat. Okay, so talagang napakaganda nitong ating topic sa ngayon, no? Tama, no? Dito sa mass media, there was a time ang ginagamit lamang ng pangangaral ay mismong tao magpapadala ng mensahe sa pamamagitan ng scroll, no? Pero dumating yung time ay may mga missionary na sa iba't ibang lugar at nag-i-stay sa isang lugar. Alam nyo ba na mga unang mga misyonero ay mga merchants, no? Yung tinatawag na Silk Road, Caravan Road, yan yung nasa kasaysayan ng mundo. Pero sila pala yung mga unang misyonero. Kaya may mga tinatawag na upper room kasi doon sila nag-i-stay sa taas. Kaya doon din sila nagkakaroon ng mga pangangaral. Sa umaga o pangkaraniwang araw ay naghahanap buhay. Pero pagdating ng gabi at lalo na pag-araw ng Sabado, isang pagkakataon sa kanila para makapangaral at sumamba. So dito rin sa atin, no? Ngayon ay nasa ibang na tayo, panahon. Ngayon ay hindi lang telegrama ang ginagamit, no? Dati naging ano nga yun? Yung mobile, yung beeper, easy call, no? Dyaryo, yun sa panahon ng ating mga pioneer, mga publication, no? Kaya maraming mga kulpultor. Ngayon hindi na basta-basta. At talagang masasabi mo walang limitasyon dahil kahit ang hangin pwede nang magdugtong. Meron tinatawag ng information highway, no? That's how the Holy Spirit is working, no? Yung mga technology na yan ay ginamit din para sa gawain ng Panginoon. Of course, nakadepende na sa tao kung saan mo gagamitin. But we, as a people of God, we are here to send the message to the world kahit anong paraan, basta ang mahalaga makarating ang mensahe ng pag-ibig ng Diyos sa buong. Amen. Kaya nga po ang ating Great Commission ay go and make disciple. Pag sinabi ng Panginoon ng go, bilang niya at ibibigay niya lahat ng ating mga pangangailangan. Sino ba ang nag-utos na kulang-kulang? Di ba? So, tama yun. Bago na yung technology natin. Lahat nagagamit. Kahit din sino pwedeng gamitin. Even yung mga bata, no? Brother Manuel. Yeah. Basta yun na doon yung willingness natin, yung puso natin. At sa lahat, syempre, sa pamamagitan niya ng ating ng banal na spirito na nanapasasal po ang lahat ng kanyang mga disipulo. At sa panahon ngayon, napakarami po talaga na na-convert na nababaptize. Yung sinasabi po nga daw po, no, pastor, na go plant a church 100 ay lagpas-lagpas na sa 100. So, ganun po ang kapangyarihan ng banal na spirito pag gumawa po talaga siya. So, even dito sa lugar na to, who knows, pagbalik natin, may church na din dito. So, ayun po. Baka si Brother Manuel po matanda.
Sa kuha natin na tama yan yung mga gawain ng Panginoon, hindi ito disgrasya na tayo ay nakapunta rito at kami ay nakadako rin sa Laguna. Bawat sulok ay talagang may layunin ng Diyos na isusulong ang kanyang gawain sa antas ng ating edad, sa antas ng ating profesyon. At iyon makikita na nag-ministeryo ang banal na Espiritu na sa walang katapusan na gawain sa lupang ito. At matatapos na ito pagdating ang ating Panginoon. Manuel, di ba kahapon, kagabi nabanggit mo si Pastor Valerie ay nagpunta pala ng Puerto Princesa, ng Palawan. Isipin ninyo ha, isang lalaki na hindi marunong mag-English, hindi marunong mag-Tagalog, pero nakakapangaral. And who knows? Because it is the work of the Holy Spirit, hindi dahilan yung magkakaiba tayo ng lengguwahe. Dahil ang nanghihikayat naman talaga ay banal na Espiritu. Ngayon, saan siya patunguli? Babalik sila sa babalik yan, alam kung sa US. Basta, Kasi hindi naman siya makabalik sa Ukraine. okay. Kasi ay paano siya babalik doon sa kanyang tinubuan. Taga-Ukraine si Pastor Valerie. Pero ang kanya interpreter niya ay iyon ang pinaka right hand niya kasi iyon ang iyon ang makapagbigay ng informasyon ng tama. Pero siya, kahit na hindi siya marunong, pare, gagamitin pa rin siya ng Panginoon sa ibang dako. Pero makikita natin kung gaano ang kanyang passion Yeah. sa Hindi hadlang gawain yung ng gera. Panginoon. Hindi hadlang yung gera. Hindi yan lang ang gera, kasi gera sa kanila eh. Pero sa kanya, talagang gera ng Panginoon ang kanyang hinaharap. Baka yung ating ibang mga kasama meron siyang Sir Banji. Kasi, you are part of Lord in the morning. First time to. Samantalahin na muna. Oo. Hindi kayo dalawa. Eh, si ma'am, malawak na ng alam ni ma'am yan siya. Pagbilang sa guro naman. Ma'am, paano ba yung paano naman yung inyo bilang mga misyonero, bilang missionary teacher? Oo. Halika rito. Minsan lang po ito. Hingin natin ang opinion ng ating mga kasama. Ayan, sige. Ang bawat isa sa atin ay tinulungan ng ating Panginoon para gawa ng ating buhay mag-mission sa ayun naman ang kanyang Panginoon. Tayo natin ang para sa Panginoon. Sa bawat pagkakataon na mayroon tayo ay gamitin natin ito na i-share kung ano man yung ating natutunan mula sa ating Panginoon. At para naman, ito yung paraan para maliwanag natin na ito yung paraan para matulungan natin ang iba na bumalik din sa Kanya. Ang bawat isa nga, tulad sabi kanina, ang bawat isa sa atin ay may katutunan, nagampanan at mga bagay na ito. So kami, bilang mga guro sa aming mga estudyante. So, yun ang paraanan namin. Bigyan kami ng pagkakataon na i-share ang mga tungkol sa Panginoon sa maliliit na bata. Sinishare namin ito sa paraan na maiintindihan ng mga batang maliliit. Na maliit pa lamang sila ay magkaroon na sila ng foundation hinggil sa salita ng ating Panginoon. So, yun ang simpleng pamamaraan na meron. Interviewin natin yung isa nating kasama kasi ito sabihin na bunga ng Lord in the morning. yan. Halika.
Halika, Sister Banji. Ngayon ko lang din na-realize. Halika na rito, akala ko. Dito ka. Ano pa dyan eh? Dito ka upo, sa harap doon. Yung patotoo ay Yung- mahalaga. Yung maliit pang Lord in the morning, ito ay So, ito, bawat sunig. Ikaw naman ito, yan. Magiging testimony. Oo. Paano ba nagsimula? Pagsimula, sir? Oo, kasi, sa Lord in the morning din tayo nagkuhan eh, di ba? Lord in the morning. Si Pastor din ang nag-umpisa kung bakit ako nasama sa Adventist muna, bago sa Lord in the morning. Talagang nakita ko sa kanya yung passion niya eh. Tsaka talagang humanga ako kay Sir. Ginagawa niya yung kanyang mission talaga. So naisip ko na siguro kailangan na gawin ko yung mission ko para sa mga hindi lang sa mga kapwa ko Adventist, pati sa lahat. Na sana mahikayat ko sila na sumama sa akin. nabalitaan ko kasi may ang kang na-invite sa church, tapos naging Adventist na rin ngayon. Ano bang, paano nangyari? Lagi lang sir pinapaliwanag ko sa kanya na dito ko nakita yung totoo. Dito ko talagang parang nakilala ko si Cristo. So, lagi ko sinasabi sa kanya, makinig ka, magbasa ka ng Bible, at kasunod ka. Praise the Lord. At ngayon, Sana makaano pa. we are hoping na makabuo tayo ng isang group of believers doon sa dreamland natin, kaya sa family na yan. Kaya, hopefully, this December ay maisakatuparan natin. Sarap ng pastor na yung isang bunga, mamumunga pa uli, at mamumunga pa uli, walang imposible talaga sa Holy Spirit. Kaya, Dito, Mr. Aaron, dito kayo magsali sa amin, sa aming networking. Networking kay Kristo. kay Cristo. Oo. Amen. Walang lugi dito. Saka yung mga bata, no, nagagamit Oo. sila, Nagagamit mga na talento sila. nila. Oo. Sila ang mga singer namin sa, sa Ay, training ground ng missionary. sa Lord mga in the bahay. morning. Talagang walang pinipili ang Panginoon kahit nasa lugar tayo. Yung kanyang mensahe sa bawat isa sa atin, yung inaalok niyang kaligtasan ay libre para sa lahat. At sabi nga ni Pastor, unlimited yung kanya. Di ba, kung hindi ka man marunong magsalita, baka marunong kang mag-text, i-text sila, na sila ay mag-chat dito o kaya makanood dito, or i-share natin yung mga videos na nagbibigay ng inspirasyon para maging mas malapit sila sa Panginoon. Ipa kung paano, Pastor, ang Lord in the morning ay nagsimula lang naman sa pamamagitan ng morning call. Yung pag-calling sa bawat isa sa amin. At hindi man lahat, pero napakadaming nanatili at marami pang patuloy, di ba, na nagsusuporta. Yun lang, Pastor, na pag-isip sa umaga, paalala sa bawat isa sa atin, wala tayong tulog dapat namin. Hindi ang ating Panginoon. Dahil pasalamat tayo sa bawat umaga na ginigising niya tayo. Ay, napakalaking bagay. Yun nga din yung iba, nagtataka daw sila, Pastor, sabi, bakit Ate Irene kahit na very busy ka, tapos halos ka sa mga anak mo, bakit gumigising ka pa rin ng ganun kaaga? Mas magandang gumising kaysa manatiling. Every gising is a blessing. It's a blessing. At siguraduhin natin na sa pagmulat pa lang ng mga mata natin, alam natin kung tayo o ang ating agad tinatawag yung mga Panginoon. Kasi parang sa tuwing umaga ng Pastor, sinasabi na ng Panginoon, ito ang gawin mo. Pero kasi pag sinusunod natin yung sarili nating kagustuhan, wala eh. Parang yung isang araw mo, parang hindi ka fulfilled. No? Parang sayang ata Mas mainam ng walang tulog basta mayroong gising. At syempre, gigising tayo sa Lord in the morning. Ayan, di ba? Yung maganda. So, para po sa ating, salamat Sister Banji at nawa, gamitin ka palalo ng ating Panginoon. At tingnan mo naman, ang anak ng Panginoon, no? Hindi mo akalain na ilang taon na, no? Pero na-revive ka. At natuwa kasi ito, naghihingi siya ng Bible kasi yung Bible niya na-share niya. Dahil yung bata yun ay mahal na mahal niya, hindi niya patingin. Dahil isipin mo isang bata, ilang taon siya? 8 years old,
gusto niya ng Bible, di talagang di baling siya munang mawalan dahil alam naman niya mayroon siyang paraan para magkaroon pa. So yung batang yun, ay talagang gustong-gusto kasi yung kwento tungkol sa ating Panginoon. So that's how we share the gospel in a simple way. Kung ano man ikaw, nanay ka man, o maaaring yung mga anak mo, mga apo mo, o kaya kung teacher ka man, yung mga estudyante mo, kung ikaw'y nagtatrabaho, yung kasamahan mo sa trabaho, tricycle driver naman, yung pasahero mo, o kaya kapwa mo, mga driver. Ibig sabihin, walang limitasyon dahil ang talento mo, kung saan ka naroon, dun ka gagamitin ng Panginoon. So, salamat sa pag-share. Tayo po ay magbawak sa pagkakalagay. So, naipagkakalog mo ng ating Sabihin. Ito na bang lapit? Matapos na tayo. Tutulungan natin yan mamaya. Anywhere with Jesus, I can say. Anywhere He leads me in this world below. Anywhere He tells me anywhere with Jesus, I am not afraid. Anywhere I cannot know. Anywhere with Jesus, I can safely go. Anywhere with Jesus, I am not alone. Other friends may fail me, He is still my own. Though His hand may lead me over dead end. Anywhere with Jesus in the house of praise. Anywhere, fear I cannot know. Anywhere with Jesus I can safely go. Anywhere with Jesus I can go to sleep. When the darkness shadows round about me, knowing I shall break and never more to roam. Anywhere with Jesus I can go. Anywhere, I cannot know. Anywhere with Jesus I can safely go. Tayo na po lahat ay tumayo para po sa ating pagsisilyo. Ama naming makapangyarihan ka po sa lahat, Ama naming banal, maraming salamat Panginoon sa pagkakataon ito na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin. Tunay Panginoon na kapag kasama ka po namin, hindi po kami kailangang matakot saan mo man po kami tawagin, Panginoon. At bilang mga misyonaryo, sa panahon ngayon, Panginoon, lalong lumalakas po ang loob ng bawat isa na maibahagi ang iyong banal na salita. Nalalaman namin, Panginoon, at kahit kailan, hindi mo po kami pababayaan. At ang iyong banal na spirito ay magkakasabay ng bawat isa. Bawat isa, Panginoon, amin pong ginadalangin ang lahat po ng mga leaders, mula po General Conference hanggang local churches, maging sa mga local churches, Panginoon, ng mga officers na iyo pong itatalaga para po sa susunod na taon. At maraming salamat, Panginoon, na ang lahat po ng aming mga pangangailangan, hindi pa man po binubuka ng aming bibig, ay alam niyo na, Panginoon. Kagalingan din po sa lahat po ng mga may karamdaman, at puspusan po ng iyong banal na spiritu, sila Sister Vanji, Brother Manuel, at lahat po ng mga kasamahan po namin sa Lord in the Morning. Na bawat isa sa amin ay may kanyang ministry na itinalaga po kayo. Patuloy pa po, Panginoon, na dumami ang iyong disipulo na sa ganun po, sa pagtatapos po ng iyong gawain, ang bawat isa ay makabahagi. At sama-sama po kami, Panginoon, wala nang isa man mawawaglit sa iyong muling pagbabalik. Maraming salamat po sa kapatawaran po ng lahat po ng aming mga kasalanan. Ang lahat ng ito ay aming idinadalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Good morning po sa lahat! Good morning, good morning. Ito na. Ikot ka lang saglit bago kayo. Lawi, hawakan mo muna, Bi, oh. Aray, patayin ko na, ha.